Senator Amy Marcos, matapos hindi bumenta yung kanyang fake video expose, abay, iba naman ang pinagtutuunan ng kanyang mga fake news. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong batiin ang mag-asawang Rick and Gian Necari sa kanilang 40th wedding anniversary. Wow, 40 years together. Dasal ko sa Panginoon Diyos to bless your union for another 10, 20, 30, or i-double nyo yung 40 years. Happy anniversary po sa inyong dalawa. Okay, ito kasing si Senator Amy Marcos, matapos hindi bumenta yung kanyang expose video at lalo lang siyang nawalan ng kredibilidad, iba na naman ang pinapakalat. Keso, inuubos na daw silang lahat ng kaso. Ayon po kay Senator Amy Marcos, sangkatutak na talaga yung kaso. Inuubos yata kami sa kaso. Pananakot ba ito o pang-aapi? So, sangkatutak na daw talaga yung kaso. Inuubos na daw yata sila ng kaso. Iyan daw ba ay pananakot o pang-aapi? Palagay ko, lahat kami talagang pinupuntirya. Maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin. Taga DOJ, taga OMB na sinasabi na kaming lahat. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. O kung di ba naman kasinungalingan itong si Amy Marcos. Bakit ba ng Amy? Ngayon lang ba yung mga kasong yan mula nung kayo ay naging majority? Di ba hindi? Nasa minority pa lang kayo. Pinag-uusapan na yung mga kasong yan. In fact, nung palang binunyag ni President Bongbong Marcos yung katiwalian sa flood control anomalies na yan, nasasangkot na ang pangalan ni Joel Villanueva, ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada. At syempre, hindi naman agad-agad yan. Ang ibig mo bang sabihin, pagkaupo nyo bilang majority, bigla na lang kayong kinasuhan lahat. Dahil sabi mo, lahat kayong 13 tinatarget. O kung di ba naman kasinungalingan yan, matagal na yan eh. Naiinip na nga yung taong bayan eh. Dahil sabi ni President Bongbong Marcos last year, hindi matatapos ang Pasko, may makukulong na. Buti nga, nagkaroon pa ng liway, nagkaroon pa ng palugit eh. So ngayon, talagang kakasuhan na. Dahil sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Remulla says, plunder and other charges to be filed against 4 senators. Di ba ang mga yan ay sila Jingo Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, at si Rodante Marcoleta. Tapos idagdag mo pa nga naman ngayon na itong si Robin Padilla kakasuhan yata ng obstruction of justice. At hindi ba itong si Alan Peter Cayetano, person of interest na rin? So, kasalanan ba ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na yung mga taong ito kasangkot sa anomalya? In fact, nakakatawa nga kayo eh. Itong mga taong ito ang iniligay ninyo sa Blue Ribbon Committee na ang trabaho ay mag-imbestiga ng katiwalian. Itong mga taong ito na may kaso ng katiwalian ang siyang mag-iimbestiga ng katiwalian. Oh, ano tawag mo dyan, Amy Marcos? Tapos sasabihin mo, inuubos kayo ng kaso? Karapat dapat naman kayong kasuhan eh. At tandaan mo, hindi lang naman sila ang kakasuhan. In fact, nabasa ko rin ang pangalan ni Representative Martin Romualdez na kasama sa kakasuhan. So ngayon, ito ang pagkakataon. Kung walang kasalanan itong mga ito, di patunayan nila sa korte. Hindi na uubra yung mga ginagawa mo ay ni Marcos, puro ka kasinungalingan. Gusto mong palitawin na ngayon lang yung mga kasong yan, na ngayon lang kinasuhan yung mga taong yan. Matagal nang pinag-usapan yan eh. Kaya sabi ko sa inyo wala na pong kredibilidad itong si Amy Marcos. Basta pag nagbukas ng bibig si Amy, asahan ninyo, puro kasinungalingan. At bakit mo dinamay yung sarili mo? Uy, baka nga naman talaga kasama si Amy Marcos, di ba? Merong bulong-bulungan na si Amy Marcos daw ang Pogo Queen ng Ilocos. Well, hanggat wala pong naisasampang kaso kay Amy Marcos, hindi ka pa naman kasama Amy. So, huwag mo sabihin, lahat kayo. Pero kung totoo bang lahat kayo merong mga kasangkot na kaso, bakit naman hindi kayo kakasuhan? And I heard, di ba, yung magkapatid na Villar, si Mark at saka si Camille Villar, may kaso yung pamilya nila. Tapos yung iba naman, may kaso ng plunder, may graft and corruption, si Bato de la Rosa sa ICC, si Bongo baka sa ICC din. So, bakit nyo isisisi kay President Bongbong Marcos ang mga ginawa nyong katiwalian? Hindi nga ba ang gusto nyo pang gawin, ituro lahat kay President Bongbong Marcos na siya ang ulo ng korupsyon?
Patunayan nyo kasi. Kung meron talagang kasalanan, edi maghabla kayo. Pero sa ngayon, ito mga kasamahan mo sa majority at kung sinasabi mong lahat kayong 13, ipakita ninyo. Harapin ninyo kung ano magiging kaso ninyo at patunayan nyo. Dahil kung talagang walang kasalanan, walang dapat ikatakot. Bakit parang takot na takot ka, Amy? Nakakasuhan na kayong lahat. Inuubos kayong lahat. Napakasimple yan. Pag walang kasalanan, hindi dapat matakot. So habang humihingi ng simpatya itong si Amy Marcos dahil kakasuhan na daw sila, dahil inuubos daw sila, matapos nung kanyang failed na expose, yung kanyang video na ipinalabas sa Senado, may gana pang manermon itong si Amy Marcos. Dahil may panawagan po si Amy Marcos sa mga kapwa niya senador. Sabi niya, sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin. Ulitin ko sana daw matutukan na nila ang tunay na trabaho nila. The nerve, matapos yung guluhin kayong 13 hudas kayo, kung ano-anong drama, kung ano-anong mga iskandalo ang ginagawa nyo, tapos ngayon sasabihin mo sa mga kapwa mo senador, natutukan nyo na ang tunay na trabaho ninyo? Ano itong ginawa nyo mga iskandalong to? Itong fake na shooting incident ninyo, yung drama ni Pia Cayetano, yung fake news mo, tapos mananawagan ka? Dahil nananawagan po si Amy Marcos sa kanyang mga kapwa senador, natutukan na ang tunay na tungkulin ng Senado matapos ang sunod-sunod na kontrobersiya at tensyon sa institusyon nitong mga nakaraang linggo. Ayon kay Marcos, hindi umano solusyon sa kahirapan ng mga Pilipino ang pagtatakip sa mga umano'y flood control masterminds. Pero teka muna, sino ba ang mga ayaw pumirma doon sa Blue Ribbon Partial Report ni Senator Ping Lacson? Hindi ba yung grupo mo, Amy Marcos? Ayaw niyong pirmahan dahil kasangkot doon si Villanueva, si Escudero, at saka si Estrada. Kung ano-ano pang ginagawa niyong dahilan, kitang-kita naman at bukong-buko kaya ayaw niyong pirmahan dahil malulubog yung tatlong yon. Tapos ngayon, isama mo pa si Marcoleta at si Robin Padilla na may mga kaso. Tapos yung magkapatid na Villar. Tapos sasabihin mong ini-isa-isa kayo? Kung tutuusin niya, nakakahiya yung grupo yung majority na yan Mantakin nyo kung sino yung mga may anomalya, kung sino yung mga iniimbestigahan, kung sino yung may mga kaso. Sila ang nasa Senate Blue Ribbon Committee. First time in the Philippines. Only in the Philippines. Kakatawa tayo, no? At yan, katatawanan na yan, courtesy of the majority. So, yung sinasabi mong pagtatakip sa flood control masterminds, ayan na kakasuhan na nga Ngayon kakasuhan, sasabihin mo, iniisa-isa kayo. Ano ba talaga Amy Marcos? Sabi pa niya, pagpupursige sa impeachment laban sa mga itinuturing na kalaban sa politika. Hindi po kalaban sa politika si Sara Duterte. Kalaban ng taong bayan. Sagutin niya kasi. Alam niyo, kung noon pa nagsalita na si Sara Duterte, baka hindi umabot sa ganito Hindi Pinaabot niya sa ganito. Tapos sasabihin mo, Amy, na pinupursige sa impeachment? Halatang-halata si Amy Marcos, hindi ka na nahiya. Ni wala pa nga na ipapakitang kahit na isang witness o isang dokumento si Sara Duterte na magpapatunay na siya ay inosente, para sa'yo, acquitted ka agad. Hindi ba? Wala ka pa nga naririnig para sa'yo, acquitted na? Tapos sasabihin mo, pinupursige yung impeachment laban sa mga itinuturing na kalaban? Hintayin kasi natin ng impeachment na yan. At malaman natin kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte, saka ka magdadakdak ng kung ano-ano Amy Marcos. Sabihin mo na lahat, pinupolitika, hinaharas, patunayan mo na. Tapos yung sinasabi mo pang pagsusulog ng term extension at no election scenario, nakita nyo ba yung expression ni President Bongbong Marcos? Ang tinanong siya kung ano ang masasabi niya sa scenario ni Amy Marcos na Noel, yung no election. Di ba, inismiran lang siya ni Bongbong Marcos? Ito kasing si Amy, talagang lahat gagawin. Siraan lang yung kanyang kapatid. Hindi ko naman maubos maisip kung bakit gano'n na lang ang galit niya kay President Bongbong. Selos? Yung kasi ang pinakaano dun Selos. Matinding selos at inggit. Dagdag pa ni Amy, wag naman sanang mauwi sa drama. Sino ba ang nagdadrama? Hindi ba kayo sa majority? Keso kayo ay pinapuputokan na? Keso kayo ay sinusugod na? Keso kayo ay papatay na? Dahil sabi mo pa nga, utos ni President Bongbong Marcos personally na huliin si Bato at all cost.
kahit na may madamay. Ano sinasabi mong yan? Nagpapaawa ka at gusto mong magalit ang taong bayan kay President Bongbong dahil ang sabi mo, hulihin si Bato at all cost kahit may mamatay. Tapos pinupuntirya kayo, di ba? Inaatake ang Senado. So ibig sabihin, kahit na mamatay ang mga senador, basta mahuli lang si Bato. O nag-click ba yan? Ay, yung drama mong yan. Tapos yung fake na video pinakita mo sa Senado. Kung totoo yan, dapat pinaglaban mo. Dapat nagsalita ka. Kung napilitan ka mang i-withdraw, dapat nagsalita ka pa na sinabi mo, I stand by my video. Hindi eh. Kasi alam mo na alam ng taong bayan na fake yung ginawa mo. Gumagawa lang kayo talaga ng intriga. Tapos ito, sasabihin mong term extension at no election. Sino ba ang may gusto ng term extension? Sino ba ang nagsabi na kulang ang 6 na taon para ayusin ang bansa? Di ba si Sara Duterte? Ano pa sabi ni Sara? Kailangan daw ng 25 to 30 years para maayos ang Pilipinas. So, doon pa lang eh. Di ba? Nag-iisip na ng term extension, tapos sasabihin mo si Bongbong ang gusto ng term extension? Tumigil ka na, Amy Marcos. Wala ka nang kredibilidad, lalo mo pang nilulubog ang sarili mo sa lusak. Tapos the nerve na sasabihin mo sa kapwa senador mo na dapat ay tutukan na ang tunay na tungkulin ng Senado. Mauna kayong 13. Tutukan niyo yung trabaho ninyo, hindi yung isip kayo ng isip ng panibagong senaryo para lang guluhin ang Pilipinas. Eh hindi na kayo umuubra. The mere fact na nag-walk out ang minority, yun po ay tagumpay ng taong bayan. Oy, alam nyo ba? Iba po ang nakita ko sa pag-walk out ng minority. Kung nagawa nilang mag-walk out dyan sa ginagawang katarantaduhan ng grupo ni Alan Peter Cayetano, nakikita ko yung senaryo sa impeachment trial. Na kapag nagkamali itong 13 hudas na ito, sigurado isang walk out lang uli ng minority, susunod po ang taong bayan at magkakaroon ng panibagong people power. Pamunuan lang ng minority yan na kapag nagkamali itong 13 ito, isang walkout lang, lalabas. People will walk out of their houses, of their homes para magsagawa ng people power. Dahil kung hindi aalisin ng mga Duterte senators si Sara Duterte, sa bagay, kaya nga sila tinawag na Duterte senators para protektahan si Sara Duterte, pues nagkakamali kayo. Kung doon niya lang sa minority, nag-walk out lang, wala na kayong nagawa eh. People power pa kaya? So, Senator Amy Marcos, kitang-kita po namin ang pagkadesperado mo. So, kahit na ano pang senaryo at fake news ang gawin mo, kayo-kayo na lang mga DDS ang maniniwala sa'yo. Because the rest of the Filipino people, kitang-kita kung ano ang totoo mong kulay. Traidor ka na sa pamilya mo, traidor ka pa sa taong bayan. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito kay Amy Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.